Iidlip na sana ako mga kaibon eh. Alas 2, medyo lagpas na pala. Alas 2:10 na halos. Sabi ko, parang ang sarap itulog ah. May nabasa akong bigla dito kay LT Aviary naman sa mga Red Factor Birds, mga kaibon. Meron siyang pinakita na documentation. Ang ganda, ganda, ganda. Sabi ko, tatayo na kaya ako eh. Pero parang nanlalata pa katawan ko para masarap itulog. Abay, naalala ko, parang ang sarap yata. Meron ako pampagana. Tuloy-tuloy sa vlog, mga kaibon. Eto, snack muna tayo. Andali. Ayun oh. Aba naman, Royce Quality. Nama Chocolate. Royce Quality ha. Ayan oh. Japanese brand po ito, mga kaibon ha. Royce. Nama Chocolate naman ha. Abay, pasalamat tayo sa ating masugid na taga-subaybay, solid supporter, Joey Atienza naman po, mga kaibon ha, from Joey Atienza sa Avery ha. Aba naman, ayun oh. Royce Quality. Ay, teka, hindi pa pala nakabukas to. Natatakaw pa naman ako. Medyo tatagal pag binuksan natin, mga kaibon. Mamaya na natin ito chichibugin. Kaya kwentuhan ko na lang kayo. Kwentuhan ko na lang kayo. At least ginanaan tayo mag-vlog. May Nama Chocolate from Joey Atienza eh. Ito, mga kaibon. Papakita ko muna sa inyo yung mga nagagandahang mga ano naman, Pinlex na Red Factor naman talaga ha. Dali ha. Ayun o, wow, ayun o, MJD Mini Aviary. Ayun o. Oh, ha? Diba? Red Eye. Ang ganda naman. Ito naman kay Jeffrey Palapal ha. Asan? Ayun. Jeffrey Palapal, mga kaibon. Teka, parang video ito eh. Ayun. Solid naman, no? Ang ganda, no? Sumisilip-silip. Parang sinasabi nilang, sana maging maayos yung study na ginagawa ni Professor Uri Abdu. Ha? Yung isa sa mga, kumbaga, sa team ni Dirk Van Den Abil. Ayun, no? Gaganda naman, ha? Jeffrey Palapal, ha? Ayan pa rito, ang dami nag-flex na magaganda eh. Sino to? Si Dennis Datiles naman, oh. Ayun, oh. Dennis Datiles, mga kaibon. Ayun. Okay, Red Factor niya, oh. Kita niyo yung blue na buntot? Oh, di ba? Red Factor, Dennis Datiles. May AI dito si Prince Mini Aviary, ah. Ayan, AI po yan. Nandali, ah. Meron pa dito. Kay Reynante Reyes naman. Reynante Reyes, katropa natin, mga kaibon. No? Ito. Bata-bata pa daw po ito. Ayan, no? Slow mo ang datingan, mga kaibon. Lipad. Come on. Nahiya pa, ah. 1, 2, ready. Sumisilip-silip. Lilipad na ba? Ganda naman ang kuha ng Red Factor Bird na ere. Ayun naman, mga kaibon. Nice. Ayun naman, mga kaibon, ha. Sino to? Si Rodel Custodio naman. Ayun, oh. Yan po, kay Rodel Custodio. Video ba ito? Ayun, video rin po, mga kaibon, ha. Rodel Custodio, ha. Abay, dalawang Red Factor Birds naman ito. Diba? Solid ang ganda, diba? Nakakatuwa. Ay, Rodel Custodio naman yan, mga kaibon. Meron pa ba mga nag-flex dito? Ayun, kay Lopez Zepol Boom. Ayun naman. Lopez Zepol Boom. Video ha. Diba? Ha? Lopez Zepol Boom. Meron pa yata si Lopez dito. Marami itong pinakita eh. Saan ba yun? Kay COC Aviary, meron ba rito? At yung sinasabi niyang tumagal ng 2.8 years ang Red Factor niya. Maganda, almost 3 years, mga kaibon ha. Ang feeding routine niya, feeding program niya kasama yung spirulina. Supplement na spirulina, mga kaibon ha. COC Aviary, almost 3 years. Tumagal, mga kaibon ha. Ayun, mga kaibon ha. Dito tayo ngayon sa sinabi ko sa inyo. Ayun, mga kaibon. Doon po sa study na, kumbaga, nag-coordinate si Rupert Bernabe, no? Papunta po yun sa team ni Professor Uri Abdu. At ngayon ay mga siguro 1 linggo na mahigit na pinag-aaralan nila. So anytime, maaring lumabas doon kung ano po ba ang nagiging concern. Kung nutritional problem po ba? O kaya naman ay parang may genetic disease po ba? Sakit po ba ito na pwedeng maggamot? Sana naman, kumbaga may intervention.
or chromosomal mutation ba ito? At kung chromosomal mutation, yung tinatawag na yung mga single mutation or maaaring yung multifactorial genes, hindi natin alam, no? Anong dapat gawin? So, ibig sabihin, hindi lang po yun inaalam kung ano talaga ang mga causes kung bakit medyo may hina at yung iba naman ay bumibigay, no? Yun po, yung sa part ni Professor Uri Abdu. Pero, ang maganda rito, binibigyan po ng pagkakataon ang mga Pinoy breeders naman. Mga Pinoy breeders ng mga red factor birds. Ako, marami po yan. Kayo po ang magdedetermine at bibigyan ng oportunidad para naman malaman kung ano ba talaga ang mode of inheritance. Kung paano namamana ang mga red factor birds, ang kanilang kulay, mode of inheritance. Kasi wala po talaga makapag-pinpoint sa ngayon. So sinabi ko nga, ibangga sa pure green kung meron, di ba? Alam naman natin yun. Pero nakakatuwa, meron pinakita rito si LT Aviary. Ito po nga dapat ang documentation na kailangan natin, ang kanyang parisan niya back to back. Okay? Ito mga kaibon, tingnan nyo. Sana po yung iba pang mga Pinoy breeders ng Red Factor, ganito rin po ang gawin at ibigay po dito. I-post nyo po dito, kaya direktan nyo kay Rupert Bernabe yung mga ganun documentation. Mga kaibon, tingnan nyo mabuti, anong sinasabi dito ni LT Avery. Nako, ang back to back niya naka 7 clutch, di ba? Nakakatuwa naman, 7 clutch po yan mga kaibon. Tingnan natin kung paano galawan yan. Ayan, sorry. LT Avery, first clutch niya, isa lang ang nabuhay, isang chick, zero visual. Second clutch, dalawa. Dalawang napisa, wala pa rin visual. Third clutch naman, 3 napisa, yun may isang visual na. Fourth clutch, 4, ang ganda ng 3 visual sa 4, Ayun naman. Pero pagdating naman sa fifth clutch, 5 chicks, wala namang visual, 0 ulit. Pag 6 clutch, 3, ang napisa, 2 ang visual. Ang ganda pa rin, Sa 5, dito naman, 7 clutch. Umabot siya ng 7 clutch. 5 chicks, isa ang visual. Diba? Etong ganitong klase pong mga documentation at record keeping, ang kailangan natin. Kasi unang-una, back-to-back po ito mga kaibon. Back-to-back na red factor. Ibig sabihin, visual. Visual na red factor, back-to-back. So, dito pa lang po mga kaibon, lumalabas na agad na hindi po siya recessive. Ulitin natin Dahil back-to-back po na red factor, visual na red factor na back-to-back ang parisan ni LT Aviary, etong ganitong resulta, agad-agad kita kaagad na hindi siya recessive. Bakit po? Ayun mga kaibon. Di ba ang recessive, bago mag-visual, bago mag-visual ang recessive, dapat 2 ang karga ng ibon. Okay? Dapat 2 karga ng ibon. So, dahil back-to-back siya, meaning, yung 2 parisan niya o 2 magulang, 2 ang karga ng ibon kung sakaling ipagpapalagay na recessive. Ngayon, pag nag-back-to-back ka, ang nilalabas po ng mga recessive na back-to-back na visual, dapat po 100%. Alam po nyo yan. Lalo na yung mga veterano, karamihan ng mga nag-aalaga ng red factor, mga veterano na. Di ba? Pag recessive, dapat 100% lalabas. Visual din. Lutino, recessive, back-to-back mo, puro Lutino lalabas. Blue, puro blue lalabas. Di ba? Mag-back-to-back ka ng Danfalo, puro Danfalo lalabas. Mag-back-to-back ka ng Dilute, puro Dilute ang ilalabas. Pero dito mga kaibon, back-to-back na parisan dapat 100%, may mga zero ulitin natin, papakita ko sa inyo. May zero visual sa 2, 5 chicks, 0. Back to back yan, so meaning hindi talaga siya recessive. So baka meron din kayong mga ganitong back to back na parisan na hindi naglalabas. Patunay po yan na hindi siya recessive mga kaibon. Malinaw na malinaw. Most likely hindi rin siya sex-linked recessive. Kasi tingnan mo, yung mga 0, ito nga 5 chicks, 0. So, dapat ito, bago natin malaman is, ilan dito ang hen at cock. So, hindi pa tayo masyadong mag-ano kaagad kung sex-linked recessive ba o hindi. Pero kung autosomal recessive, hindi ka agad-agad to. Malinaw na hindi pala siya recessive, mga kaibon. So, ngayon, ipagpapalagay natin, dominant ba? Di ba? Kasi nga, sabi nila, marami actually nagsasabing dominant. Okay? Sa ganitong parisan, dominant ba? Kung dominant din po yan, mga kaibon, dapat po, pagpapalagay natin kunwari kasi may mga zero visual zero visual. Kasi po kung easily yung parisan niya single factor lang pareho. Kasi kung double factor po pareho o kahit isa lang ang double factor niya, isa single factor, 100% pa rin dapat ilalabas is
ano naman, red factor. Okay, ulitin natin ha. Ayoko nilang pahabain pero gusto ko sanang balikan yung mga vlog natin tungkol sa dominant. Nandun lang po lahat, balikan nyo po. Gets nyo kagad yung sinasabi ko kung baguhan kayo. Pero kung veterano, alam nyo kagad na kung double factor ang isang red factor na sinalang nyo, dapat 100% magre-red factor yun. Dito hindi po So walang red factor dito, walang double factor dito. Dali so hindi siya nag-100%, zero visual. Sa tatlo, isa lang. So ibig sabihin, yung parisan niya na magulang, walang double factor doon. So, kung ipagpapalagay natin, gagamitin ko ulit yung salitang ipagpapalagay kung ipagpapalagay natin na dominant yan, di ilalabas na single factor yung parehong ibon o yung parehong magulang. Lalabas na single factor yung parehong magulang. Gusto ko sanang ipakita yung kaya lang minsan pag tumatagal, binibitiwan tayo. Ayan, 10 minutes na nga. So mali na mga kaibon, yung back-to-back ni LT Aviary, malamang kung ipagpapalagay lang pagpapalagay, hindi conclusive, para lang malinaw. Hindi conclusive, ipagpapalagay natin na dominant kunwari, or incomplete dominant. So lumalabas na pareho silang single factor, kasi naglalabas ng zero So ngayon, kung ipagpapalagay natin single factor, kailangan natin ng verification. Kailangan natin na nare-replicate or naduduplicate yung ginawa ni LT Aviary. Para maging scientific, di ba? Dali Mga red factor breeders, sana po may ganito kayo at i-post nyo rin dito, i-directan nyo kay Rupert Bernabe para makita po natin kung dominant ba talaga siya. Kasi itong ganitong parisan, lumalabas po ito, no? Na total ko ito 24. Kung hindi ako nagkakamali, na total ko yung lumabas na paanak niya 24. Lumalabas na 7 ang visual. 7 ang visual Ngayon, kung single factor kasi ang kung dominant itong pinagpalagay nating parisan na to at parehong single factor, ang lalabas dapat easily 75%. Easily ang magiging visual. Medyo malaki yun kasi nga single factor yun papasok na 50% single factor, kung di ako nagkakamali 50% single factor at magkakaroon ka ng 25% double factor. Naman. Pero may 25% mag-aanak ka pa din ng grain. Kung dominant nga at pinagpapalagay natin. Dito pwede pong dominant. So kailangan lang po natin, ito kasi medyo, kung tutuusin, maliit lang to, 7 sa 24. Kung 75% yan, dapat 16 easily. Pero dahil nga averaging po tayo, kailangan pa natin ng iba pang mga record ng ibang breeders para makita natin kung pumapasok sa average na galawan. Okay. So mga kaibon, may chance na maaring dominant siya. Okay? Kaya, bukod dun sa parisan na red factor tsaka pure green, ay baka meron din kayong klaseng parisan katulad nitong si LT Aviary. Anong mga documentation yan? Padala nyo kagad para masilip natin yung percentages at yung averaging para maipasa po kagad natin to kay Dirk Van den Abil na maraming breeders kasi hindi pwedeng isa lang kasi syempre nare-replicate ba yan, naduduplicate ba ng ibang breeders yan. Ang scientific approach po dapat maraming breeders bago sabihin at bago maging conclusive yung mode of inheritance. Yun naman mga kaibon. So please, kung meron kayong mga documentation, i-post nyo po kagad dito para makita natin at once and for all makilala ang Pinoy breeders naman na sila ang nagpatunay kung ano talaga ang mode of inheritance ng red factor. Kaya nga laging sinasabi ng Lovebirds and Color Genetics, mga kaibon, slogan natin. Kapag may basihan, legit ang paliwanagan. Hasta la vista!